Isang magandang umaga sa inyo mag-aaral mula sa Francisco P. Felix Memorial National High School. Ako, si Ginang Ivy Mata, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Bago simulan ang aralin natin sa araw na ito, ay huwag kalilimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Connections TV. Natatandaan ba ang mga digmaang kinasangkutan ng mga bansa sa daigdig? Magaling! Naranasan ang dalawang digmaang pandaigdig at ang tunggalian ng dalawang ideolohiyang pampolitika, ang demokrasya at komunismo na kilala bilang Cold War. Sa kasalukuyan, may mga bansa pa bang sakop? Tama kayo. Wala na. Bagamat wala ng sakupan, ay ramdam naman ang impluwensya ng mga makapangyarihang bansa sa mahihinang bansa. Ito ang makabagong paraan, ang neo-colonialismo. Dahil sa mga kaganapan na yan, tukuyin kung ang mga bansa o alyansang makikita ay friend, kung magkaibigan, at foe, kung magkaaway. Great Britain and France. Tama ang sagot. Ang Great Britain at France ay naging magkaalyado laban sa Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig. Thumbs up kung sang-ayon sa kanyang sagot, at kung hindi ay thumbs down. Triple Alliance at Triple Entente. Tumpak kayong lahat. Ang Triple Alliance at Triple Entente ay ang dalawang magkalabang alyansa na nabuo noong unang digmaang pandaigdig. Allied Powers at Axis Powers. Tama! Ang Allied Powers ay binubuo ng Great Britain, France, Russia, at USA, samantalang ang Axis Powers ay pinangunahan ng Japan, Italy, at Germany na kilala din sa tawag na Rome, Berlin, Tokyo. US at Russia. Magaling! Ang Russia at USA ay dalawang pinakamakapangyarihang bansa na sangkot sa Cold War. Ito ay tunggalian ng politikal na ideolohiya ng pinakamakapangyarihang bansa o superpowers. Sa kabila ng di pagkakaunawaan at kaguluhan, ano pa rin ang hinahangad ng mga samahan o bansa sa daigdig? Tama, kapayapaan. At upang formal na tapusin ang mga kaguluhan, ang mga bansang sangkot ay lumagda ng kasunduan at madalas ay nagtatatag ng samahan para sa ikububuti ng bawat kasapi. May alam ba kayong mga samahang pandaigdigan? Bakit kaya ito itinatag? Okay lang kung wala kayong natatandaan. Dahil sa pagkakataong ito, nais kong hulaan nyo ang mga logo ng ilang samahang pandaigdigan. Simulan na natin. Sa pamamagitan ng mga logo ng pandaigdigan na ipapakita ko, hulaan kung anong samahan ito. Handa na ba kayo? Tama! Organization of Islamic Cooperation. Magaling! United Nations. Tama ang inyong sagot. Association of Southeast Asia Nations. Asia-Pacific Economic Cooperation ang tamang sagot. Tama. Ang sagot ay World Trade Organization. Tumpak, European Union. Tama. Ang logo na ito ay sumisimbolo sa World Bank.
Mahusay ang itinakita ninyo sa laro. Narinig na ba ninyo ang mga nabanggit na organisasyon o samahan? Marahil ang iba sa inyo ay hindi pamilyar sa ibang samahan at ngayon lamang nalaman. Kaya sa araw na ito, tama lamang nalamin natin ang iba't ibang pandaigdigang samahan at isaalang-alang natin ang ating layunin. Napahahalagahan ang bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran. Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC. Layunin nito mapalago ang ekonomiya at kasaganaan sa rehiyon Asia-Pacific sa pamamagitan ng pagpapababa ng taripa at maalis ang hadlang sa kalakalan. Ang taripa ay buwis na ipinataw ng mga gobyerno sa mga na-import na kalakal. Kadalasan ay nakapagpapataas ito ng presyo at nakapagpapababa ng benta ng inaangkat na produkto. Malaking tulong lalo sa mga mahihirap na bansa kung talagang maibababa ang taripa. Nangangulugan ito ng murang bilihin at mabilis na kalakalan. Itinatag noong 1989 sa Australia at may 21 kasapi. Ang 21 ng ekonomiyang kasapi ng APEC ay ang Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, People's Republic of China, Hong Kong, China, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Singapore, the Russian Federation, Chinese Taipei, Thailand, United States of America, at Vietnam. World Bank or WB. Pandaigdigang bangko na nagbibigay tulong pananalapi at teknikal sa mga bansang umuunlad. Binubuo ito ng 189 na kasapi. Layunin nito ang mapababa ang antas ng kahirapan. Ang World Bank ay hindi katulad ng pangkaraniwang bangko. Iba't ibang bansa ang kliyente nito. At ang mga inuutang dito ay gagamitin sa mga programang pampaunlaran tulad ng mga tulay, kalsada, paaralan, at iba pa na may layunin ng pagpapababa ng antas ng kahirapan. Organization of Islamic Cooperation o OIC. Itinatag noong September 29, 1965. Isang pandaigdigang samahan ng mga bansang Muslim. Binubuo ng 57 na bansa mula sa 5 kontinente. Layunin ng samahan na pangalagaan at protektahan ang interes ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan at pagkakaunawaan. Ang mga Muslim ay may maliit na bilang kung ikukumpara sa mga Kristiyano. At ito ay mahalaga para maiwasan ang anumang uri ng diskriminasyon, lalo na sa relihiyong nagiging dahilan ng ilang pagluluhan. Maaaring mamuhay ng tahimik na magkasama ang mga Muslim at Kristiyano. Sang-ayon ba kayo dito? Tama! Sa Pilipinas, ito ba ay nangyayari? Patunayan. Tama! Nangyayari ito sa Pilipinas. Sa Mindanao, kahit ito ay lugar ng mga Muslim, may mga Kristiyanong tahimik na nakatira. Walang itinuturong mali ang relihiyon. Tao ang nagpapagulo. Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Ito ay kilala din sa tawag na Bangkok Declaration. Itinatag noong August 8, 1967 ng 5 orihinal na bansang kasapi: Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Layon nito ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng kultura, at pagpapalaganap ng kapayapaang panreliyon. Bago ang ASEAN, may 2 samahang naitatag ang ASA o Association of Southeast Asia at mapilindo Malaysia, Philippines at Indonesia.
Kapwa bumagsak ang dalawang samahan dahil sa sigalot ng mga bansang kasapi. Ngunit hindi ito naging hadlang upang muling magtatag ng samahan. Ito ang ASEAN, World Trade Organization or WTO. Itinatag noong January 1, 1995 at nilagdaan ng 123 na bansa. Sa kasalukuyan, ito ay binubuo ng 164 na bansa. Ito ang pumalit sa General Agreement on Tariff and Trade or GATT. Layunin nito na maging bukas sa lahat ang pakikipagkalakalan sa pagitan ng mga bansang kasapi nito. Nagmo-monitor at nagsasaayos ng alitang pangkalakalan. Nagbibigay ng tulong, teknikal at pagsasanay sa mga papaunlad na bansa. May cooperation sa ibang pandaigdigang samahan, European Union o EU. Pampolitiko at pang-ekonomiyang samahan, pinakamalaking samahan ng mga estado sa Europe. Itinatag noong November 1, 1993. Ito ay binubuo ng 27 na mga bansa. Layunin nito ang magkaroon ng maayos na patakaran pang-ekonomiko sa mga kasaping bansa, gayon din sa ugnayang panlabas, tanggulan, pagsasaka at kalakalan. Ito ay organisasyon na eksklusibo lamang para sa mga bansang Europeo dahil ito ang nagbigay daan sa pagiging matatag, pagkakapantay-pantay at maunlad ng mga bansa sa Europe. United Nations o UN. Itinatag noong October 24, 1945 matapos ang World War II. Ito ay may 175 bansa na kasapi sa daigdig. 173 na bansa ang UN members at may 2 bansa na non-members observer states. Ito ay ang State of Palestine at Holy See. Layunin na mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at kaligtasan ng mga bansang kasapi. May 6 na sangay ang UN. Ang mga ito ay General Assembly, ang tagapagbatas ng samahan, nagsasagawa ng pangkalahatang pagpupulong. Security Council, ang sangay tagapagpaganap. Secretariat, ang nagpapatupad ng mga gawaing pang-araw-araw ng UN. International Court of Justice, ang namamahala sa kabuhayan, lipunan, edukasyon, siyentipiko at kalusugan sa daigdig. Economic and Social Council or ECOSOC, binubuo ng 54 na kasaping bansa. Ito ang sangay na namamahala sa aspekto ng pangkabuhayan, panlipunan, pang-edukasyon, siyentipiko at pangkalusugan ng daigdig. Trusteeship Council, ang sumusubaybay sa pamamahala ng mga trust territories at inihahanda ang kanilang pagsasarili. Mahalaga ba ang pagkakaroon ng mga pandaigdigang organisasyon? Magaling! Napakahalaga ng mga samahang naitatag, malaki ang naitulong nito sa kasaping bansa sa pagsulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Sa paanong paraan ito nakatulong? Tama! Ang mga pandaigdigang organisasyon ay nakatulong na maitaguyod ang paglago ng ekonomiya upang mapataas ang antas ng kabuhayan ng tao at bansa. Nagsulong ng kaunlarang panlipunan kagaya sa kalusugan, hustisya at kultural ng bawat kasapi upang maipagmalaki at makilala ang lahi at ang pagpapalaganap ng kapayapaang panrehiyon. Ngayon ay nalaman na ninyo ang bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon. Sa pamamagitan ng talahan na yan, lagyan ng check kung ang pangunahing layunin ng samahan ay nagsusulong ng pagkakaisa, pangkapayapaan o kaunlaran. Handa na ba kayo? Asia-Pacific Economic Cooperation. Pagkakaisa, pangkapayapaan, kaunlaran, check. World Bank, pagkakaisa, pangkapayapaan, kaunlaran, check. Organization of Islamic Cooperation, pagkakaisa, check. Pangkapayapaan, check. Kaunlaran, check. Association of Southeast Asian Nations, pagkakaisa, check. Pangkapayapaan, check. Kaunlaran, check.
World Trade Organization, pagkakaisa, pangkapayapaan, kaunlaran, check. European Union, pagkakaisa, check. Pangkapayapaan, check. Kaunlaran, check. United Nations, pagkakaisa, check. Pangkapayapaan, check. Kaunlaran, check. Magaling ang ipinakita ninyo sa ating pagkakanay. Sa mga samahan na nasa talangan, sa anong aspekto sila nagkakatulad? Tama, sa aspekto ng pangkaunlaran. Batay pa rin sa talahan na yan, ano-ano ang mga samahan ang nagbibigay ng pagpapahalaga sa pagkakaisa, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Tama ang inyong sagot. Ang OIC, ASEAN, European Union at UN ang may pagpapahalaga sa pagsulong ng pagkakaisa, pangkapayapaan at kaunlaran. Bakit mahalaga ang bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon? Mahalaga ang bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon dahil sa pamamagitan ng mga ito ay nagkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran ang mga bansa sa mundo. Gaano kahalaga ang pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, at kaunlaran para sa inyo bilang isang mag-aaral, kasapi ng pamilya, at lipunan? Tama! Bilang isang mag-aaral, mahalaga na tayo ay magkaisa, magtulungan, magkaroon ng kapayapaan, at kaunlaran alang-alang sa magandang kinabukasan. Nalaman na ninyo ang mga iba't ibang pandaigdigang samahan na naitatag. Ngayon, sa pamamagitan ng pagsagot ng tama, kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa ginampanan ng pandaigdigang samahan. At mali kung hindi ito naipakita. Ang APEC ay may malaking tulong lalo sa mga mahihirap na bansa kung talagang maibababa ang taripa, nangangulugang ito ng murang bilihin at mabilis na kalakalan. Magaling! Tama ang sagot. Ang OIC na isa sa mga samahan ng mga Muslim ay kumokondena sa mga terorismo ginagawa ng ilang mga rebeldeng Muslim. Tumpak! Tama ang sagot. Sa kasalukuyang pandemyang kinakaharap ng mundo, ang UN ay patuloy na sinisiguro na ang lahat ng bansa, higit ang mahihirap, ay makatatanggap ng COVID-19 vaccine. Tama ang sagot. Ang sama-samang pagtutol ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa nagiging gawain ng China sa West Philippine Sea o South China Sea ay nagpapakita lamang ng di pagsuporta sa maling gawain ito. Magaling! Tama ang sagot. Ang mga bansang nakakuha ng utang mula sa World Bank ay dapat na huwag maging prioridad ang pagbabayad dito sa dahilang mas kailangan ng bansa ang pera kaysa ng World Bank. Magaling! Mali ang tamang sagot. Para sa takdang aralin sa araw na ito, gumawa ng poster na nagpapahayag ng kahalagahan ng kapayapaan at pagkakaisa sa pagkamit ng kaunlaran ng isang bansa. Muli, magandang araw sa inyong mag-aaral. Sana ay nakatulong ang aralin sa araw na ito para sa karagdagang kaalaman. Paalam!